Okay, hello, good afternoon, everyone. This is John Amador Ojo, but yesterday I changed my YT name to CK Lover. Okay, everyone, please do remember that my YT name starting yesterday is now CK Lover. It stands for Culture and Knowledge Lover. All right. And then for today's video, I'm going to explain or I'm going to bring you to the senior citizen website. Okay, because of 10,000 pesos ayudas para sa ating mga senior citizens. Kasi baka may hindi pa uh, may alam. So, go tayo sa ating website ng senior citizen. Ayan, National Commission of Senior Citizens. Alright, eto. Makikita nyo dito sa website ng National Commission of Senior Citizens, itong Republic of the Philippines, National Commission of Senior Citizens. Ito yon, Republic Act number 11982, Expanded Centenarian Acts. Ano ba yan? How to apply, online registration. Pupunta lang po kayo dito para malaman mga information. Okay, kasi sayang naman yung pera dito kasi meron makukuha sila. Ano ba itong mga to? Okay. Click natin itong how to apply. National Commission of Senior Citizens. Ito, meron yung mga information para mabasa ninyo. Yan o, Republic Act number 11982, granting benefits to all Filipino octogenarians and nonagenarians, amending for this purpose Republic Act number 10868, otherwise known as the Centenarians Act of 2016, and appropriating funds thereafter. Ayan, section 1, section 2. Dito tayo sa frequently asked question kasi para maintindihan natin lahat ang information. Nasa page 5 na agad tayo. Go back tayo sa page number 1. Ito yan. Page number 1. Page number 1. Okay, ito yung page number 1. Para kanino daw itong Expanded Centenarian Act cash benefits ito? Para sa octogenarians, 80 at 85 taong gulang, nonagenarians, 90 years old at 95 years old, and centenarians, 100 years old. Okay? Muli ko po, para lang sa mga 80 at 85, 90, 95, and 100 years old. Page number 2. Detalye ng benepisyo. Ito. 10,000 pesos para sa about milestone na edad. Yung milestone na edad yung 80, 85, 90, tsaka 95 years old starting this year, 2025. Okay? Paalaala, mag-apply 46 buwan bago ang milestone age upang masigurado ang maagang proseso. Okay? Pwede na daw mag-apply 46 buwan bago mag 80, 95, 85, ganon. Okay, page 3. Sinong qualify sa benepisyong ito? Ay, eto uli. Ang mga senior citizens na magiging 80, 85, 90, tsaka 95 years old. Eto, may question sa baba. Paano naman daw yung mga senior citizens sa may edad na 80, 85, 90, 95 noong 2024? O eto ang sagot. Ang mga senior citizens na naging 80, 85, 90, or 95 from March 17, kung kailan naging epektibo ang batas na ito, hanggang December 31, 2024 ay pwedeng mag-apply. Pero ilalagay daw sa waitlist hanggang sa ma-release ang pondo. Anong ibig sabihin? Kasi itong Republic Act number 11982 naging batas siya last year, March 17. So, simula last year, March 17, hanggang ngayon, na naging 80, 85, 90 o 95, pwede mag-avail nitong 10,000 pesos na ayuda. Okay? Next page. Ayan, mga hakbang sa pag-apply. Application form. Yung pong application form nandito sa website na to ha. Ida-download lamang, libre. Tapos fill up kayo. Tapos yung requirements. Punta kayo sa DSWD office ng inyong lugar. Ito yung mga documents na handa.
application form, original photocopy ng isa sa mga sumusunod na primary ID, certificate of live birth mula sa PSA o national ID, 2x2 ID picture at full body na litrato ng benepisyo na nakaprint sa A4 size sa bond paper. Meron silang requirements. Endorsement letter mula sa city, municipal mayor kung saan nakatira ang benepisaryo. Okay, kung wala sa alamang dulang primary ID, ayan, babasahin nyo lang po dito, maiintindihan nyo yung mga information na gusto nyo maintindihan. Masipag lang dapat talaga magbasa. Okay, next page. Ayan, itong mga requirements, mga ID na tinatanggap sa pag-avail ng ayuda. Ayan, daming ID. Pili na lang kayo dyan kung anong mayroong ID yung inyong parents or inyong lulian. Eto. Kung ang benepisaryo ay umabot sa milestone age, ngunit namatay bago pa man makapagpasa ng form at document, ano ang gagawin? Ayan, application form. Meron may instruction, basa-basa lang po tayo para hindi kayo mamengaw. Ayan, kapag applicant, mga paglilinaw sa eligibility, kapag applicant daw ay namatay habang nasa process ang application at hindi siya nakapagpasa ng application, ayan, kung pwede pa raw. Kapag ang beneficiary nakapagpasa ng application at pinaprocess na ang kompletong document, ngunit namatay. Okay. Namatay bago pa man ang kanyang kaarawan. Ang aplikante ay hindi kwalipikado. Hindi kwalipikado kasi hindi siya nakaabot ng birthday. Namatay siya bago mag-80, 85, 90, 95. Kapag ang beneficiary naman ay namatay pagkatapos sa kanyang kaarawan, kunyari nakaabot ng 80, pwede siya makapag-avail kasi qualify siya kasi nakaabot siya ng milestone age. Okay? And hindi po, next page 7. Ayan, daming information kasi para sigurado tayo. Mga paglilinaw sa eligibility, kapag ang aplikante ay napatay habang nasa proseso ng application. Ayan, sinabi na uli. Inulit nila. Paano matatanggap ang benepisyo para sa mga beneficiaryong series? Sa LGU, particular sa OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs at LSWD ito. Sa mismo araw ng payout, ang beneficiary na nasa ospital, nasa official sari, kailangan magpakita ng OSCA ID o kahit anong government issued ID. Ayan, nandiyan po lahat ng information para di kayo maligaw. Paano matatanggap to ang benepisyo? Ayan, may mga guidelines and requirements para makuha. Kung sakali ang beneficiary naman ay namatay na, ang pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak ay magpapasa ng mga sumusunod. Ayan, mayroong mga ganyan. Next page. Ang application para sa Expanded Center ay dapat ipasa sa inyong office for the senior citizen kung saan kayo. Ayan. Sa senior citizen office o kaya sa LSWDO. Ang LSWDO ay DSWD po. Next page. Okay, tapos na. Ganun lang po. Kasi baka may ibang mga kababayan tayo na hindi nakikita ito. So, ganun lang po kabilis. Sayang naman ang 10,000 pesos. Okay, dito lang po yan sa National Commission of Senior Citizen. Nandito din yung kanilang form. Ito, Annex A application form. Click nyo lang tong Annex A. Click. So, ito yung mga form na pipilapan. Pa-print out nyo na lang yan sa mga computer shop na mayroong o may printer kayo, pa-print out nyo na lang yan. Fill up kayo dyan, tapos papasa sa office ng senior citizens, office ng inyong mga lugar. Okay? Ganun lang po, kabilis. Sana sa simpleng tutorial na to, na video explanation na to ay meron tayong matulungan na kababayan natin na hindi pa alam itong Republic Act number 11982 Expanded Centenarians Act. Okay?
Kung na-appreciate niyo po ang simpleng tutorial na to, please don't forget to subscribe sa my YT channel name, na ang name ko na po ngayon ay CK Lover, stand for Culture and Knowledge Lover. Okay po ba? Maraming salamat po, and thank you so much everyone. See you in my next vlog.